Inutusan siya ng kanyang ama na magmaneho habang nagtatalo ito at ang kanyang ina sa likod ng sasakyan. Ganito sila araw-araw dahil sa pagkalulong sa droga ng kanyang ina. Nang mapansin niyang may pulis na sumusunod sa kanilang likuran ay kinabahan siya sapagkat siya ay menor de edad pa lamang. Ihininto niya ang sasakyan ngunit sinabi ng kanyang ama na kung hindi pa niya ito patatakbuhin ulit ay makukulong ang dalawa. Sinamahan ni Edie and kanyang kaibigan na mag-celebrate ng kaarawan nito sa bar. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na rin sila sa kanilang mga bahay. Nagising si Edie ng umagang iyon at nagmamadaling bumangon nang makita niya ang oras. Late na naman siya. Saka pa nagloko ang kanyang sasakyan, pinagsabihan na naman siya ng kanyang boss. Ngunit kapag minalas ka na nga naman, ay sunod-sunod ito. Hinuldap ang bangko na kanyang pinapasukan. Napaisip na lamang siya kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya. Pero sa dami ng kamalasan ay may darating na swerteng araw. Nakaligtas siya sa naganap na holdapan, nasa ospital na siya nang magkamalay. Okay naman ang lagay niya, ngunit ang sinabi ng doktor ay labis niyang ikinagulat. Buntis siya. Ibinalita niya ito sa kanyang kaibigan, pinagsabihan siya nito na huwag na nitong balikan ang kanyang nobyo na walang ginawang mabuti. Pero ganun ata talaga. Namalayan na lamang niyang naroon na siya sa lugar ng nobyo, nahuli na naman niya itong may iba. At sangkot na naman sa isang gulo. Umalis na lamang siya at gulong-gulo. Pero nagdadalawang isip pa rin siya. Nagtatalo ang kanyang isip at damdamin. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang kanyang damdamin, tinulungan niya pa rin ito at sila ay tumakas. Nakatanggap siya ng tawag sa kanyang dating boss. Ito ang kumupkop sa kanya nung siya ay bata pa at iwanan siya ng magulang. Ito pala ang pinagkakautangan ng nobyo. Kinausap sila nito at bilang kabayaran sa kasalanan ng nobyo ay inatasan si Edie na nakawin ang isang mamahaling sasakyan sa isang kasino. Malaki ang tiwala nito sa kanya. Pinagplanuhan nila itong mabuti. Dinistract ng nobyo ang mga bantay at si Edie ang toka sa sasakyan dahil doon siya mahusay. Nagawa niya itong ialis sa kasino at hinabol siya ng mga pulis. Nakita niya ang isang traidor na dating kasamahan. Nais rin nitong makuha ang sasakyan kasama ang pera. Naghabulan din sila sa kalsada. Nang bigla niyang nakita ang sasakyan ng nobyo na bumaliktad sa ere. Tumaob ito, sinaklolohan niya ang lalaki. Matapos iyon ay hinanap nila ang traidor na kasamahan na huli nila ito, napapatakas na rin. Ang hindi nito alam ay may tracker ang pera. Nabawi nila ito, ngayon ay okay na ang lahat. Isusurrender na lamang nila ang pera sa boss at pagkatapos ay tapos na nagawa pa nilang mamili ng makakain. Nagutom sila sa pinagdaanan. Marami silang plano para sa baby nila. Nang makarating sila sa lugar ng boss ay bumaba ang nobyo. Sinalubong nito ang dalawang tauhan ng boss nila. Habang nagsasalita ang mga ito, habas na pinagbabaril na lamang ito nang bigla ng kanyang nobyo, labis naman niya itong ikinagulat. Hindi siya agad nakakilos, niyaya siya ng nobyo na pumasok na sa loob ng sasakyan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita, masama man siyang tao ay hanggang pagnanakaw lang ang kaya niya. Kinukumbinsi siya ng nobyo na magsimula gamit ang perang kanilang nakuha pero hindi niya ito masisikmura. Ginagamit lamang siya nito, nagpanggap siyang okay lang ang lahat. Patuloy siyang pinakiusapan ng nobyo na lumayo na sila at magsimula. Hindi rin naman daw niya iyon gustong gawin, ngunit kailangan umuo na lamang siya at niyakap ang nobyo. Ngunit sa kanyang isipan ay tutol siya sa plano nitong mangyari. Isang bagay ang kanyang ginawa, labag man sa puso niya at isipan. Pinatay niya ang kanyang nobyo. Nakipagkita siya sa dating amo upang ibigay ang pera. Malaki ang utang na loob niya rito, nagkasundo sila na iyon na ang huli. Namuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang anak at kaibigan. Buhay na kanyang pinangarap noon pa man.